Nararamdaman ni Gabriel ang bawat pintik ng oras sa loob ng malami at maamoy na ospital. Ang bigat ng bawat segundong lumilipas ay parang isang bato na unti-unting lumulunod sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagama, ang matinding sakit ng pagkawala ay mas nangingibaba. Nakatingin siya sa nakaratay na si Don Ramon Hidalgo, ang kanyang ama. Kung titingnan lang ang panlabas, marang niya ang lahat sa paligid. Mahahal na bulaklak sa gilid ng kama, ang matalim na amoy ng disinfectant na nagahalo sa mamahaling pabango ng mabumibisita. Pero sa loob ng kanyang puso, ramdam ni Gabo ang kawalan at ang laging bumubulong na tanong. Minahal ba talaga siya ang kanyang ama? Nasa paligid sina Armando at Benito, ang kanyang magkapatid sa ama, na mas abala sa pausap tungkol sa negosyo at pamana. Ang kanilang mga boses ay nagahalo sa tunog ng mamonito at ang pamilya na tunog ng pagya sa isang silid sa dikalayuan. Si Gabe, tulad ng dati, ay tila isang anino lang sa silid na iyon. Hindi pinapansin o sadyang ayaw lang pansinin. Inabot ni Don Ramon ang nanginginig niyang kamay kay Gabe. Nangilabot si Gabe sa lamig ng balat ng kanyang ama. Sa mga mata ng matanda, may huling pakiusap, isang huling pagtingin na hindi kailanman ibinigay sa kanya noon. Gab, anak! Hirap na bulong ni Don Ramon na halos hindi marinig. Ito, para sa iyo. Inabot ng kanyang ama ang isang lumang kahon. Kulay abo ito at may manggabahit ng alikabo, tila matagal nang nakatago. Kasama ng kahon ay isang maliit na papel, nakatupi ng ilang ulit. Nagtaka si Gabe. Bakit ito? Bakit hindi mastop, o lupain, o kahit anong malaki tulad ng ibibigay niya sa mga kapatid niya? Ibinaba niya ang tingin sa kahon, pagkatapos ay samuhang ang kanyang ama. Hindi na nakasagot si Don Ramon. Isang mahaba, matalim na tunog ang umalingaw mula sa monitor. Ang mga doktor at nurse ay nagtakbuhan. At nawala na ang lahat ng paasa. Namatay si Don Ramon. Ang kanyang huling hininga ay isang bulong na hindi na narinig ng sinuman kundi ni Gabe. Sa sumunod na linggo, puro libing at pihati. O sa tingin ni Gabe ay puro pihati. Para kina Mando at Benny, ito ay pagkakataon para mapakitang gilas sa kanilang nga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Nagsimula ang pagbabasa ng testamento, at ang tensyon sa loob ng silid ay kasing kapal ng usok kandila sa simbahan. Si Attorney Miguel Ramirez, ang matagal ng abogado ng pamilya, ay tumayo sa harapan. Ang kanyang boses ay kalmado, profesional. Kay Gino Armando Hidalgo, ibinibigay ni Don Ramon ang lahat ng shares ng Hidalgo Shipping Lines, pati na rin ang karamihan sa mga investment portfolios ng pamilya, aniya. Napalitan ngang ngiti si Mando at Benny na tila nagtagumpay sa isang labanan na sila lang ang nakakalam. Kay Ginoong Benito Hidalgo, mamanahin niya ang Hidalgo retail chain at ang mga ari-arian sa real estate. Patuloy ni Attorney Ramirez. Tuwang-tuwa si Benny. At inabayan si Mando na may pagmamalaki. Pagkatapos ay dumating ang bahagi ni Gabe. Tumayo si Attorney Ramirez, nakpakita ng kaunting paalangan sa kanyang mukha. At kay Ginoong Gabriel Hidalgo. Umangat ang ulo ni Mando, nakangisi. Ano, isang koleksyon ng lumang libro? O baka naman ang kanyang lumang kotse na puno ng kalawang? Napangisi si Benny. O baka naman ang alagang pusa ni Don Ramon? Sigurado akong iyon ang gusto niya. Ramdam ni Gabe ang init ng pamimintas sa kanyang pisngi. Napayukot siya. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Kahit kailan, siya ang laging huling pinapansin. Ang laging binibigyan ng kung anong tira-tira. Ito na naman. Kay Ginoong Gabriel Hidalgo, ibinibigay ni Don Ramon ang huminto sandali si Attorney Ramirez, tila naghahanap ng tamang salita. Ang laman ng isang kahon na ibinigay niya kay Ginoong Gabriel bago siya pumanaw. At isang piraso ang papel na may nakasulat na mayam. Nagtawanan sina Mando at Benny. Malakas. Nakakapanuya. Isang kahon. At isang papel. Mando scoff. Anong klaseng pamana iyan? Attorney. Kalokohan. Hablugoda. Baka naman nakalimutan lang ni Papa ang tungkol sa kanya, Attorney. Benny added, laughing even harder. Pinilit ni Gabe na maging matata, kahit na ang bawat tawa at bawat mapanuyang tingin ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang lumang kahon na dala niya, at ang pirasong papel. Miyam. Ano ito? Isang biro. Isang huling pagama mula sa kanyang ama? Nang gabing iyon, mag-isa si Gabe sa kanyang silid, na tila hindi na niya pagmamay-ari. Nakaupo siya sa gilid ng kama,
ang lumang kahon at ang papel ay nakapatong sa kanyang ngahita. Ang mundo ay tila nakikisali sa kanyang kalungkutan. Hinawakan niya ang kahon. May mga ukit ito na halos hindi na makita. Sinubukan niyang buksan, ngunit tila nakakandado. Pinindot niya ang mga gilid, sinuri ang bawat sulok. Wala. Nang sa huling pagsubok niya, sinubukan niyang ipihit ang bahagi ng gilid ng kahon. Bigla, may isang bahagi na lumubog, at isang maliit na mekanismo ang nakpakita. Hindi pa rin bumukas. Pero alam niyang may lihim ito. Bumalik ang tingin niya sa papel. Miam. Parang pangalan ng isang lugar o isang alaala. Binaliktad niya ang papel, at sa likod ng salitang mayam, may nakita siyang napakaliit na letra na halos hindi na mabasa dahil sa pakupas. Parang may bumulong sa kanyang isipan. Ano ang lihim na ito? Isang simpleng salita. Isang lumang kahon. At isang ama na sa huling sandaling ang kanyang buhay ay mas pinili pang ibigay sa kanya ang na ito, kaysa sa anumang material na bagay. Napahawa si Gabe sa papel, at isang buting ng luha ang pumata sa salitang mayem. Ang kanyang puso ay puno ng pakalito, sakit, at isang bahagyang kuryosidad. Bakit ito? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi makatulog si Gabe ng gabing iyon. Ang lumang kahon at ang papel na may nakasulat na Miam ay tila nababaga sa kanyang isipan. Ang mapanuyang tawa ni Mando at Benny ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong mapagkatiwalaan. Isabel Reyes. Si Belle. Ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong bata pa sila. Si Belle ang laging nandiyan para sa kanya. Ang laging nakakaintindi sa kanyang nga pinagdadaanan. Siya rin ang isa sa mga pinakamatalinong tao na kilala niya, isang matagumpay na abogado na may sariling law firm. Kinabukasan, maaga pa ay nasa labas na siyang opisina ni Belle. Ang salamin ng gusali ay sumasalamin sa sikat ng umaga, tila nabibigay ng bagong pag-asa. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Gabi. Pasok ka. Bati ni Belle, nakangiti. Ang kanyang ngiti ay laging nakakapagpakalma kay Gabi. Ano ang problema? Mukha kang pinabaksakan ng langit at lupa. Umupo si Gabi sa harap ng desk ni Belle, inilapa ang kahon at ang papel. Belle, kailangan ko ang tulong mo. Tungkol ito sa mana ni Papa. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa huling hiling ni Don Ramon hanggang sa pahamak ng kanyang magkapatid. Habang nagsasalita siya, nakikinig si Belle ng maingat, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kahon at sa papel. Kahon at papel lang? Tanong ni Belle, ngunit may kuryosidad sa kanyang boses. At ang pangalan ay Mayam? Tumango si Gabe. Oh. Sinubukan kong buksan, Belle. May nakita akong mekanismo, pero hindi ko pa rin mabuksan ng tuluyan. Oh. Kinuha ni Belle ang kahon. Sinuri niya ito ng detalyado, ang kanyang nga daliri ay dumaan sa bawat ukit at sulok. Si Belle ay kilala sa kanyang pagiging masinop at masusi. Bulong niya. May kakaiba rito. Hindi ito ordinaryong kahon. Sinubukan din ni Belle ang mekanismo na nakita ni Gabe. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin niya ang isang maliit na pindutan na halos hindi makita, nakatago sa ilalim ng isang dekorasyon. Pinindot niya ito. Click. Isang maliit na bahagi ngahon ang bumukas, nagbubunya ngang isang nakatagong kompartimento. Parehong nagulat sina Gabe at Belle. Sa loob ng kompartimento ay mayroong isang tumpok ng mga dokumento, nakatali ng isang lumang laso. Sa ibabaw nito ay isang sobre na may nakasulat na pangalan ni Gabe. Dahan-dahang kinuha ni Bella ang dokumento. Ang unang papel ay isang deed of sale, isang sertipiko ngang pagmamay-ari ngang lupa. Ang pangalan nga lupain ay nakasulat sa malalaking letra. Lupain ngang Miam. Nakatinginan sina Gabe at Belle, parehong gulat. Gabe, ito ay isang malaking lupain, bulong ni Belle, ang kanyang boses ay punong pagkamangha. Hindi ito maliit na bagay. Ito ay napakalaki. Nangingini ang makamay ni Gabe habang kinukuha ang papel. Ang lupain ng Miam. Ito pala ang ibig sabihin ng salitang iyon. Hindi ito biro. Hindi ito pagama. Ito ay isang pamana na mas malaki pa sa inaasahan niya. Pero, bakit hindi ito binanggit sa testamento? Tanong ni Gabe, nalilito. Ito ang kailangan neting malaman, sagot ni Belle, na may seryosong mukha. Pero sa ngayon, kailangan neting protektahan ito. Maraming tao ang magtatangkang agawin ito sa iyo kapag nalaman nila ang tungkol dito.
Habang pinag-aralan ni Belle ang mga dokumento, biglang tumuno ang telepono ni Gabe. Si Mando. Gabe. Nasaan ka na? Ang boses ni Mando ay puno ng pagmamadali at galit. Nabalitaan namin na may hawak kang mapapeles na lupa. Ano yan? May tinatago ka ba sa amin? Narinig ni Belle ang boses ni Mando at sininyasan si Gabe na ilagay sa loudspeaker. Wala akong tinatago, Kuya Mando, sagot ni Gabe, pinipilit na maging kalmado. Ito ang mana na ibinigay sa akin ni Papa. Isang lumang kahon at isang piraso ng papel. Huwag mo kaming lokohin. Gabe. Sigaw ni Benny sa kabilang linya. Narinig namin sa abogado na may lupa ka raw. Ibigay mo sa amin yan. Parte namin yan. Hindi ito parte ninyo, Kuya Benny, sabi ni Gab. Ito ang mana ko. At legal ito. Legal? Tingnan natin kung gaano kalegal yan. Hiyaw ni Mando. Makikita tayo sa korte. Gabe. Hindi kami papaya na ikaw lang ang makaroon ng lahat. Pinutol ni Mando ang tawag. Napabuntong hininga si Gabe. Kita mo na, Belle. Hindi pa man, nagsisimula na sila. Huwag kang maalala, Gabe, sabi ni Belle, na may determinasyon sa kanyang mata. Haharapin natin sila. Pero sa ngayon, may mas mahalaga tayong kailangan gawin. Itinuro niya ang sobre na may pangalan ni Gabe. Basahin mo ito. Sa tingin ko, ito ang magpapaliwanag ng lahat. Kinuha ni Gabe ang sobre. Ang papel sa loop ay luma na at may mabahit ng dilaw, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Ang bawat salita ay tila nakdadala ng bigat ng nakaraan. Nagsimula siyang magbasa. Ang unang linya ay tumugos sa kanyang kaluluwa, na dulot ng matinding pagkabigla at paasa ng sabay. Anak ko, kung hawak mo na ang liham na ito, ibig sabihin ay natapuan mo na ang bunga ng pag-ibig ko. Nanginginig ang magkamay ni Gabe habang binabasa ang sulat. Ang bawat salita ay tila nakdadala ng bigat ng nakaraan, ng ngalihim na matagal nang nakabaon. Katabi niya si Belle, natahimik na nababasa rin, ang kanyang nga mata ay nakatuon sa bawat linya. Anak ko, kung hawak mo na ang liham na ito, ibig sabihin ay natapuan mo na ang bunga ng pag-ibig ko. Nagpatuloy ang sulat, at unti-unting nabuo ang isang kuwento ang paibig na hindi niya kailanman inakala. Si Elena, ang iyong ina. Siya ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Hindi lang sa panlabas, kundi sa kanyang puso. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal, ng pagiging simple, at ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Napakunot ang ni Gabe. Ang kanyang ina? Si Senyorita Elena Gonzalez? Ang babaeng laging binabanggit sa mabulungan ng Hidalgo bilang isang eskandalosa at gold digger? Hindi niya akalain na ganito ang paglalarawan ng kanyang ama sa kanya. Ang lupain ng Miam. Diyan kami nagtatakpo. Diyan namin pinangarap ang aming kinabukasan. Ang Miam ay hindi lang pangalan ng lugar, anak. Ito ang simbolo ng aming pag-ibig. My Isabel and me, isang pangalan na nilikha namin para sa aming munting paraiso. Doon namin pinlano ang lahat, ang aming pamilya, ang aming buhay na malayo sa ingay ng mundo. Naramdaman ni Gabe ang kirot sa kanyang dibdib. Isabel. Bulong niya, tumingin kay Belle. Baka. Simbolo lang. Bulong ni Belle pabalik, ang kanyang mata ay nakatuon pa rin sa sulat. Pero hindi naging madali ang lahat. Ang pamilya ko, lalo na ang iyong Doña Consuelo, ay mariing tumutol sa aming pagmamahalan. Hindi nila matanggap ang isang babaeng tulad ni Elena. Pinilit nila akong iwan siya. At sa kahinaan ko, anak, nagawa ko iyon. Iniwan ko ang babaeng mahal ko, at iniwan ko kayo. Napahawa si Gabe sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Ang kanyang ama, na laging ipinagmamalaki ang kanyang katatagan, ay nakpakita ng ganitong kahinaan. At ang kanyang ina, na laging inilalarawan bilang isang mangagaw, ay biktima pala ang kalupitan ng lipunan. Ang lupain ng Miam ang huling alaala namin. Ang huling lugar kung saan kami nakasama. Alam kong nadusa ka, anak. Alam kong napabayaan kita. Kaya ibinibigay ko sa iyo ang lupain ito. Hindi lang ito ari-arian. Ito ay isang pahingi ng tawad. Isang pag-asa na sana, sa lupain ito, matapuan mo ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pagmamahal, at ang kapayapaan na hindi ko nahanap. Natapos ang sulat. Ang silid ay nabalot ng katahimikan. Tanging ang mahinang pahinga ni Gabe at Belle ang maririnig.
Ang mata ni Gabe ay puno ang luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa paunawa at pahanga. Ang kanyang ama ay hindi lang isang mayamang negosyante. Siya ay isang lalaking nagmahal ng toto at nagsisi sa kanyang nga pagkakamali. Gabe, bulong ni Belle, ang kanyang boses ay malambing. Ang ganda ng kwento ng pag-ibig ng nga magulang mo. Pero, ang nga sinasabi nila tungkol kay mama, nagsimulang magsalita si Gabe. Ngunit hindi niya matapos ang pangungusap. Huwag kang maniwala sa lahat ng naririnig mo, sabi ni Belle, na may matata na tini. Ang nga tao ay madalas magusga batay sa kung ano ang nakikita nila, hindi sa kung ano ang totoo. Hayaan mong tingnan ko ang records ni Senyorita Elena Gonzalez. Sigurado akong may makikita akong mas totoo kaysa sa mabulungan. Habang si Belle ay abala sa kanyang computer, naganap nga lumang artikulo at dokumento, si Gabe naman ay nakatulala sa lumang kahon. Ang bawat ukit nito ay tila nakukwento ng isang nakatagong pag-ibig. Makalipas ang ilang minuto, umangat ang ulo ni Belle, ang kanyang mamata ay nanlaki. Gabe, may nakita ako. Si Senyorita Elena Gonzalez, hindi siya basta-basta. Isa siyang sikat na pintonon, at kilala sa kanyang pagiging matulungin sa mga mahihirap. May mga artikulo pa nga tungkol sa kanyang mga charity works. Ang mga bulungan na iyon, puro paninira lang. Naramdaman ni Gabe ang isang kakaibang pakiramdam. Pagmamalaki. Ang kanyang ina ay hindi ang halimaw na ipininta en kanyang kapatid en nilipunan. Siya ay isang mabuting tao. Isang artist, isang babaeng minahal ng kanyang amo ng buong puso. Kailangan kong puntahan ang lupain ng Miam, Belle. Sabi ni Gabe. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan kong makita ito. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tumango si Belle. Sasama ako sa iyo. Kailangan nating maging maingat. Sigurado akong hindi titigil sina Mando at Benny. At ngayon na alam natin ang halaga ng lupaing ito, mas lalo silang magiging agresibo. Kinabukasan, maaga pa ay nabiyahe na sina Gabe at Bella patungo sa Batangas kung saan matatapon ang lupain ng Miam. Ang daan ay baku-bako, at ang paligid ay unti-unting nagiging mas liblib. Nang makarating sila sa lugar, bumaba si Gabe mula sa sasakyan. Ang lupain ay malawak, napapalibutan ng matatayo na puno at sariwang hangin. May mga damo na matataas, at tila matagal nang hindi napupuntahan, ngunit sa kabila ng pagiging liblib nito, may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa lugar. Naramdaman ni Gabe ang isang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang kwento. Ang lugar kung saan nagmahal ang kanyang ama at ina. Habang naglalakad siya papasok sa gitna ng lupain, may kakaibang enerhiya siyang naramdaman. Tila may bumubulong sa hangin, mga alaala ng nakaraan. Bigla, sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang isang anino. Isang figura na mabilis na gumalaw sa likod na mapuno. Napalingon siya. Ngunit wala na. Tanging ang pagaspas ng mga dahon ang kanyang narinig. Nakatinginan sila ni Belle. May nakita ka ba? Tanong ni Gabe. Umiling si Belle. Wala. Siguro guni-guni mo lang, Gabe. Ngunit alam ni Gabe na hindi. Mayroong tao. At ang presensya nito ay hindi nabibigay ang kapayapaan. Ang pagbisita sa lupain ng Miam ay nagbigay kay Gabe ng panibagong lakas at layunin. Hindi na lang ito isang mana, ito ay isang alaala, isang pahingingang tawad, at isang pag-asa. Kinabukasan, masigla siyang bumalik sa opisina ni Belle, ang kanyang isip ay puno ng makaplano. Belle, kailangan nating simulan ang proyekto sa Miam, sabi ni Gabe, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong itayo ang commercial center na pinangarap ni Papa. Ito ang paraan ko para igalang ang alaala niya. At ang alaala ni Mama. Nakangiti si Belle. Alam kong kaya mo yan, Gabe. Ano ang unang habang? Pinausapan nila ang nga detalye. Kailangan nilang kumuha nga permit, maganap nga contractor, at magplano ngang disenyo. Si Belle, bilang abogado, ay tumulong sa mga legal na aspeto, habang si Gabe naman ay naaral tungkol sa construction at business development. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw ang kanilang pananaw. Ang Miam ay magiging isang simbolo ng pag-asa at paglago. Ilang araw matapos ang kanilang pagbisita sa lupain, bumalik sina Gabe at Bella sa Miam, kasama ang ilang manggagawa. Ang unang hakbang ay ang paglilinis ng lugar. Ang matataas na damo at mga ligaw na halaman ay kailangang alisin. Habang naglilinis sila, napansin ni Gabe ang isang bahagi ng lupa na tila may nakabaon. Teka, Belle,
Tawag niya. Parang may pundasyon dito. Lumapit si Belle. Tama ka. Mukhang may dating istruktura rito. Sinimulan nilang hukayin ang lugar. Unti-unting lumabas ang malumang bato at semento na tila pundasyon ng isang bahay. Ito siguro ang sinasabi ni Don Ramon sa kanyang sulat, ang bahay na pinangarap nila ni Elena. Ito nga siguro ang bahay na pinangarap nila, bulong ni Gabe, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Kalungkutan sa hindi natupad na pangarap. At pag-asa sa posibilidad na matupad niya ito para sa kanila. Habang abala sila sa paglilinis, isang itim na sasakyan ang huminto sa labas ng lupain. Bumaba ang isang lalaki, matangkad. May matatalim na tingin, at may suot na mamahaling suit. Siya si Marco Lim. Magandang araw, Ginong Hidalgo. Bati ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng autoridad. Nabalitaan kong ikaw ang bagong may-ari ng lupaing ito. Nagulat si Gabe sa biglaang pagdating ni Marco. Ako nga po, sino po kayo? Ako si Marco Lim. Isang developer. Sagot ni Marco. At inabot ang kanyang business card. Narinig ko ang tungkol sa iyong proyekto. At interesado ako sa lupain ito. Paumanin po, Ginong Lim, pero hindi po ito ibebenta. Diretsong sagot ni Gabe. Ngumiti si Marco, ngunit hindi umabot sa kanyang nga mata ang ngiti. Huwag kang makmadali, Ginong Hidalgo. Alam kong malaki ang potensyal ng lupain ito. At handa akong makbayad ng anumang presyo para makuha ito. Nakatinginan sina Gabe at Belle. Hindi nila maintindihan kung bakit ganon na lang ang interes ni Marco sa lupain. Salamat po sa inyong alok, Ginong Lim. Sabi ni Belle na may ingat. Ngunit gaya na sinabi ni Gabe, hindi po ito ibebenta. Naintindihan ko, sabi ni Marco, at lumapit sa pundasyon ng lumang bahay. Tiningnan niya ito ng matagal, tila may malalim na inisip. Ang lupain ito. May sarili itong kuwento. At may mga kuwento na hindi dapat kalimutan. Nagulat si Gabe sa sinabi ni Marco. Paano niya nalaman ang tungkol sa kuwentong Miam? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Gabe. Ngumisi si Marco. Wala. Basta, paisipan mo ang alok ko, Ginoong Hidalgo. Hindi mo gugustuhing makalaban ang isang tulad ko. Umalis si Marco Lim nang walang paalam, sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Naiwan sina Gabe at Belle na nagtataka at nakalala. Sino siya? Tanong ni Gabe. At paano niya nalaman ang tungkol sa kuwento ng Miam? Hindi ko alam, Gabe, sagot ni Belle, ang kanyang no ay nakakunot. Pero may kakaiba sa kanya. Parang may alam siya na hindi natin alam. Sa mga sumunod na araw, nasimulang makaramdam si Gabe ng mga paksubo. Ang permit ay naantala, ang supplier ay biglang net-back out, at may mabalita na kumakalat sa industriya na tila sinisiraan ang kanyang pangalan at ang kanyang proyekto. May gumagawa nito, Gabe. Sabi ni Belle, matapos ang isang linggo ng paksubo. At sa tingin ko, si Marco Lim ang nasa likod nito. Masyadong maraming coincidence. Pero bakit? Tanong ni Gabe. Kung gusto niya lang bilhin ang lupa, bakit niya kailangan gawin ito? Hindi ko pa alam ang buong motibo niya. Sagot ni Belle. Pero malinaw na ayaw niyang magtagumpay ka. Mukhang may mas malalim pa siyang dahilan kaysa sa simpleng negosyo. Sa kabila ng mga paksubo, hindi sumuko si Gabe. Mas lalo siyang naging determinado. Ito ang mana ng kanyang ama. At hindi niya ito hahayaang mawala ng walang laban. Huwag kang maalala, Belle. Sabi ni Gabe, ang kanyang mamata ay punong apoy. Hindi ako susuko. Itatayo ko ang commercial center na ito, anuman ang mangyari. Nandito lang ako para tulungan ka, Gabe. Sabi ni Belle, at hinawakan ang kanyang balikat. Ang kanyang pagsuporta ay nagbigay ang lakas kay Gabe. Isang gabi, habang nag-isip si Gabe sa kanyang opisina, nakatanggap siyang isang tawag, hindi kilalang numero. Nag-alangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. Ginoong Hidalgo, ang boses sa kabilang linya ay boses ni Marco Lim. Nais kong ipaalala sa iyo ang aking alok. Ang lupaing ito ay may sariling alaala. At hindi mo pa alam ang lahat. Napakunot ang nuni Gabe. Ano ang ibig mong sabihin, Ginong Lim? Ngumisi si Marco Lim sa kabilang linya. Isang ngisi na puno ng pagbabanta. Hindi ito ang huling pagkakataon na makikita tayo, Ginoong Hidalgo. Ang lupaing ito ay may sariling alaala. At hindi mo pa alam ang lahat. Hindi mapakali si Isabel Reyes sa kanyang opisina. Kahit na abala siya sa pag-asikaso ng kaso,
ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa mga nangyari sa lupay ng Miam at sa paglitaw ni Marco Lim. May kakaiba sa lalaking iyon. Ang kanyang mga mata ay tila may itinatago, at ang kanyang gasalita ay may bahid ng babala. Sino ka ba talaga? Marco Lim. Bulong ni Belle sa sarili, habang tinitipa ang pangalan nito sa kanyang computer. Nagsimula siyang mahanap ng impormasyon tungkol kay Marco Lim. Mga balita, mga lumang profile ng kumpanya, at kahit na mga social media post. Ang kanyang paghahanap ay nadala sa kanya sa isang lumang artikulo ng pahayagan mula sa halos 3 dekada na ang nakalipas. Ito ay tungkol sa isang malaking kaso ng pag-agawa ng lupa sa isang probinsya. At ang pangalan ni Marco Lim, o isang taong may kaparehong apelido, ay nabanggit bilang isang batang abogado na kasama sa kaso. Ang mas nakakagulat ay ang pagkakabanggit ng pangalan ni Elena Gonzalez sa parehong artikulo bilang isang saksi o may kinalaman sa lupaing pinagtatalunan. Ngunit ang bahaging artikulo na nakpapaliwanag ang ganyang kaunayan ay punit, napakunot ang Noni Bell. Masyadong maraming coincidence. Habang abala siya sa paghahanap, tumuno ang kanyang cellphone. Si Armando. Attorney Reyes. Ano na ang balita sa kapatid kong si Gabe? Ang boses ni Mando ay puno ng pagkairita. Nabalitaan ko na nakpaplano siyang magtayo ang commercial center sa lupaing iyon. Hindi kami papayak. Parte namin yan. Kailangan niyang hatiin sa amin ang kita. Pinilit ni Bella na maging kalmado. Ginong Hidalgo, ang lupain ng Miam ay legal na pagmamay-ari ni Gabriel. Nakasaad iyan sa testamento ng inyong ama. Wala kayong karapatan sa lupain na iyon. Karapatan. Sigaw ni Mando. Kami ang napanganay. Kami ang naghirap para sa yaman ng pamilya. Ang batang iyan, bigla na lang susulpot at agawin ang lahat. Hindi ako papaya. Ate Belle, sabihin mo sa kanya na ibenta na lang ang lupa. Kumuha na lang kami ng pera. Singit ni Benny sa kabilang linya. Kailangan namin ng pera. Nakakaproblema kami sa negosyo. Oh! Hindi ibabenta ni Gabriel ang lupaing iyon, matatah na sagot ni Belle. Iyan ang huling hiling ng inyong ama. At may mas malalim na kahulugan ang lupaing iyon para kay Gabriel. Malalim na kahulugan. Puro kakalokohan, attorney. Sigaw ni Mando. Tingnan natin kung hanggang saan ang kayabangan ng batang iyan. Hindi pa kami tapos. Pinutol ni Mando ang tawa, napabuntong hininga si Belle. Ang magkapatid na Hidalgo ay talagang walang tigil. Ang kanilang pagiging sakim ay tila walang katapusan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa abalang siyudad. Naalala niya si Gabe, na ngayon ay abala sa pag-asikaso nga mapapilis para sa proyekto. Nakita niya ang determination sa mga mata ni Gabe, ang kanyang pagiging pusigido sa kabila ng lahat ng paksubo. Naalala niya ang nga araw na makasama sila ni Gabe noong bata pa sila. Si Gabe, na laging tahimik at mahiyain, laging nasa likod ng anino kanyang nga kapatid. Ngayon, nakikita niya ang isang Gabe na nagbabago, nagiging mas matatag, mas may paninindigan. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi niya may tatanggi ang nararamdaman niya para kay Gabe. Matagal na. Mula pa nung bata pa sila, naroon na ang pahanga niya sa kabaitan at pagiging totoo ni Gabe. Ngayon, habang nakikita niya ang pagbabago ni Gabe, mas lalo siyang nahuhulo. Ngunit paano niya sasabihin? Paano niya ipatatapat ang kanyang nararamdaman nang hindi nasisira ang kanilang pagkakaibigan? Si Gabe ay abala sa kanyang proyekto, sa paharap sa mga problema. Ayaw niyang maging dada na pasanin. Bumalik ang kanyang tingin sa lumang artikulo. Ang punit na bahagi ng pahayagan ay tila nagtatago ng isang mahalagang impormasyon. Kailangan niyang malaman ang buong kwento. Ang koneksyon ni Marco Lim kay Elena Gonzalez ay hindi basta-basta. Kailangan kong hanapin ang buong kopya ng pahayagang ito, bulong niya. At kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kay Elena Gonzalez pagkatapos niyang umalis kay Don Ramon. Nagsimula siyang mahanap sa malumang archives, sa mga aklatan, at sa mga online database. Oras ang lumipas, ngunit wala siyang mahanap na kumpletong kopya nga artikulo. Tila sinadya itong itago. Sa huling pagsubok, naisipan niyang tawagan ang isang matanda niyang propesor sa law school, si Professor De La Cruz, na kilala sa kanyang malawak na kaalaman sa kasaysayan ng mga lumang kaso sa Pilipinas. Professor, may itatanong lang po ako tungkol sa isang lumang kaso ng lupa. Sabi ni Belle. Ikinuwento niya ang tungkol sa kaso at ang pagkakabanggit ni Elena Gonzalez at Marco Lim. Tahimik na nakinig ang propesor. Naalala ko ang kasong iyan,
sabi ni Profesor de la Cruz. Isang sensitibong kaso iyan nun. May kinalaman sa isang mayamang pamilya at isang babaeng artis. Ang lupain ay nasa Batangas, tama? Opo, Profesor. Sagot ni Bella. Ang kanyang puso ay kumakabo. Ang alam ko, ang babaeng iyon, si Elena, ay nakaroon ng anak pagkatapos ng kaso. Isang lalaki. Patuloy ng propesor. At ang lalaking iyon ay nakaroon ng matinding hinanakit sa pamilya ng mga kanyang kapatid. Hindi ko lang maalala ang pangalan ng ama. Napatayo si Belle. Profesor, ang pangalan po ba ang anak ay Marco Lim? Nag-isip sandali ang propesor. Marco Lim? Hindi ko sigurado. Pero may posibilidad. Maraming lihim ang nakabaon sa kasong iyan. Bakit mo natanong, Belle? Wala po, Profesor. Nag-research lang po ako para sa isang kaso, sagot ni Belle, pinipilit na maging kalmado. Pagkatapos ang tawag, napaupo si Belle. Ang kanyang puso ay lumalakas ang kabo. Kung tama ang hinala niya, kung si Marco Lim nga ang anak ni Elena Gonzalez sa ibang lalaki. At kung may hinanakit siya sa pamilya Hidalgo, kung gayon. Ang punit na bahaging ang pahayagan ay tila napapakita ng isang malaking piraso ng puzzle. Ang nga salita ni Marco Lim na ang lupain ito ay may sariling alaala. At hindi mo pa alam ang lahat ay tila nakaroon ng mas malalim na kahulugan. Hindi pinansin ni Gabriel ang banta ni Marco Lim. Sa kanyang isip, ang lupain ng Miam ay hindi lang isang proyekto. Ito ay isang pangako sa kanyang ama at ina. Ang bawat pagsubok ay nakpatibay lang kanyang determinasyon. Gab, may problema tayo sa permit, sabi ni Belle isang umaga, ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Biglang nagiging mahirap ang pagkuha ng nga papeles. May humaharang. Alam ni Gab kung sino ang humaharang. Si Marco Lim, bulong niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Now, hindi lang iyon ang problema. Ang mga supplier na kausap na nila para sa materyales ay isa-isang nag-back out, nagbibigay ng kung ano-anong dahilan. Ang mga kontraktor na kanilang kinakausap ay biglang nawawalan ng interes. Tila may invisible hand na humaharang sa bawat hakbang nila. May malakas siyang koneksyon, Gabe, paliwanag ni Belle. Kinakalat niya ang balita na may problema ang lupa o na may legal na issue ang titulo. Sinisiraan niya ang reputasyon mo sa industriya. Ay, bukod pa rito, ang kanyang magkapatid na sina Armando at Benito ay hindi rin napapahuli. Nagsimula silang magpakalat ng mga bulungan sa kanilang social circle na si Gaba ay isang mangagaw, na niloloko niya ang kanilang ama, at na ang lupain ng Miam ay puno nga problema. Anak ng, hindi na sila titigil. Bulong ni Gaba, habang binabasa ang isang online article na punong paninira. Kahit saan ako lumingon, may humaharang sa akin. Ay, ngunit sa bawat balakid, mas lalong nagiging matata si Gabe. Hindi siya nag-isa. Si Belle ay laging nasa tabi niya, handang tumulong. Kailangan nating maging mas matalino, Gaba, sabi ni Belle. Kung ayaw nilang ibigay ang permit sa atin, hahanap tayo ng ibang paraan. Kung ayaw ma-supply ng nga kumpanya, hahanap tayo ng mas maliit na supplier na handang makipagsapalaran. Amna, makasama silang naaral na mabatas, nahanap na mabutas sa sistema, at nakipaugnayan sa mamaliliit na negosyante na handang sumuporta sa kanila. Ang bawat malid na tagumpay ay nagbibigay sa kanilang pag-asa. Isang gabi, habang nagtatrabaho sila sa opisina ni Belle, napansin ni Gaba ang pagod sa mukha ng kaibigan. Salamat Belle, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ngumiti si Belle, ang kanyang nga mata ay kumikinang. Para sa iyo Gaba. Alam kong tama ang ginagawa mo. Ang kanilang pagtutulungan ay nakpatibay sa kanilang pagkakaibigan, at unti-unting lumalim ang kanilang koneksyon. Ramdam ni Gabe ang init ng presensya ni Belle, ang pagiging comfortable niya sa tabi nito. Hindi na lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagtitiwala at pagsuporta sa isa't isa. May naisip akong paraan para malusutan ang pagarang ni Marco sa permit. Sabi ni Belle isang araw, ang kanyang nga mata ay puno ng pag-asa. May isang probisyon sa batas na nakpapahintulot sa atin na magsimula ng preliminary work sa lupa kung mayroon tayong letter of intent to develop mula sa isang accredited financial institution. Hindi pa ito full permit, pero magbibigay ito sa atin ng oras at magpapakita na seryoso tayo. Nagulat si Gabe. Talaga? Paano mo nalaman yan? Matagal akong nag-research, sagot ni Belle, nakangiti.
Kailangan lang neting makahanap ngang bangko na handang magbigay ganong sulat. At alam kong may koneksyon ako sa isang maliit na bangko na may interes sa mga bagong proyekto. Agad silang kumilos. Matapos ang ilang araw ngang pakikipaugnayan at presentasyon, nagtagumpay sila. Nakuha nila ang letter of intent to develop. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit isang malaking hakbang para sa kanila. Sa wakas, nakapagsimula sila ang paunang trabaho sa lupain ang mayam. Ang manggagawa ay abala sa paglilinis at pagtatayo ng temporary structures. Ang ingay na construction ay tila musika sa tenga ni Gabe. Isang hapon, habang abala si Gabe sa pag-inspeksyon ng site, nakatanggap siya ng tawa mula sa foreman. Sir Gabe, may problema po, may taong pumasok sa site. Sinisira nila ang magagamit. Napakunot ang nuni Gabe. Ano? Sino? Hindi po namin kilala, sir. May magabaril po sila. Sigaw foreman. Ang kanyang boses ay punong ang takot. Agad na sumakay si Gabe sa kanyang sasakyan at nakmaneho patungo sa mayam. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niyang ito ay gawa ni Marcolim, o marahil ay si Mando at Benny. Nang makarating siya sa site, nakita niya ang kaguluhan. Ang nga temporary structures ay winasa, ang nga gamit ay nakalat, at ang nga manggagawa ay takot na takot. Isang grupo ngang kalalakihan, nakamaskara, ang abala sa paninira. Hoy! Ano ang ginagawa ninyo? Siga ni Gabe at tumakbo papasok. Biglang lumingon ang isang maskaradong lalaki at tinutukan siyang baril. Umalis ka hito, uy dadamay ka namin. Hindi umatras si Gabe. Hindi ako alis, ito ang lupa ko. At hindi kayo makakapinsala rito. Nagsimula ang gulo. Sinubukan ni Gabe na pigilan ang mga lalaki, ngunit marami sila. Isang sunto ang tumama sa kanyang mukha. Napasupsop siya sa lupa. Habang nakasupsop, narinig niya ang boses ng isang lalaki na nagsasalita sa telepono, ang boses na iyon ay pamilyar. Oh sir, nagawa na namin ang utos mo. Walang makakapagtayo ngahit ano sa lupaing ito. Hindi pa namin siya sinasaktan ng husto, pero magsisimula na ang totoong gulo. Ang boses na iyon, boses iyon ni Mando. Napatayo si Gabe, ang kanyang mata ay punong galit. Hindi lang si Marcolim ang kalaban niya. Ang kanyang sariling magkapatid ay sangkot din sa paninira. Isang malakas na suntok muli ang tumama sa kanya at nawalan siyang balanse. Ang lahat ay tila umikot. Napapikit siya. Ang tunog ng telepono ay tila martilyo sa ulo ni Armando. Isang tawa mula sa bangko. Muli. Ang kanyang kamay ay nangingini habang sinasagot ito. Ginoong Hidalgo. Tungkol po sa inyong utang. Hindi na pinatapos ni Mando ang kausap. Oh, alam ko. Nakakaipon ako ng pera. Bigyan niyo lang ako ng kaunting panahon. Ibinaba niya ang telepono at inihagis sa mesa, napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang kanyang ulo ay tila sasabo sa daming ang problema. Ang Hidalgo Shipping Lines, na ipinagmamalaki niya, ay nalulugi. Ang nga barko ay luma na at nangangailangan ng malaking pagayos. Ang nga kliyente ay lumilipat na sa ibang kumpanya. Pumasok si Benito, ang kanyang kapatid, na mukhang gulo rin. Kuya, may problema tayo sa retail chain. Ang nga tindahan, walang bumibili. Ang nga stocks, luma na. Hindi na tayo makabayad sa mga supplier. Alam ko, Benny, hindi mo na kailangan ipaalala sa akin. Siga ni Mando. Ang dami nating utang. Paano na tayo? Nasanay sila sa buhay na punong luho. Mamahaling kotse, maparti gabi-gabi. Mabiyahe sa ibang bansa. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila naglalaho na parang bula. Ang kanilang nga ari-arian ay unti-unting kinukuha ng bangko. Ang kanilang nga credit cards ay puno na. Kung sana lang, kuya, ibinigay na lang sa atin ni Papa ang lahat, bulong ni Benny, na nakaupo sa sofa, ang kanyang muka ay puno ng pagkabigo. Bakit ba kasi sa batang iyon pa napunta ang lupaing iyon? Napatayo si Mando, ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Ang batang iyon. Si Gabriel. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ando. Naalala niya ang araw na binasa ang testamento. Ang pagtawa nila kay Gabe, ang paggama sa kanyang mana. Ngayon, ang batang iyon na laging nasa anino nila ay unti-unting nagtatayo ng isang imperyo. Nakita niya sa balita ang malarawan na. Lupain na miyam. May mga manggagawa na. May mga makina na. Ang proyektong iyon ay umusad. Habang sila ay nalulunod sa utang. Hindi ko matanggap, Benny, sabi ni Mando,
Ang kanyang boses ay punong ng pait. Ang lahat ng pinahirapan ni Papa, ang lahat ng yaman na dapat ay sa atin, napunta sa isang batang hindi naman dapat makmana. Pero, kuya, legal daw yan, sabi ni Benny. Hindi natin siya kayang labanan sa korte. Hindi sa korte, Benny, sabi ni Mando, na may ngiti na punong dilim. May iba tayong paraan. Kinabukasan, lihim na nakipakita si Mando kay Marco Lim. Ang meeting ay sa isang high-end restaurant, malayo sa mga matang publiko. Ginoong Lim, salamat sa pagtanggap ng aking imbitasyon, sabi ni Mando, pinipilit na maging magalang. Diretsohin mo na, Ginoong Hidalgo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig. Alam kong may problema ka. At alam kong may kinalaman ito kay Gabriel. Nagulat si Mando sa pagiging direkta ni Marco. Tama ka. Gusto kong pabaksakin si Gabriel. At alam kong gusto mo rin yon. Ngumiti si Marco, isang ngiti na tila may lihim na itinatago. Interesado ako. Ano ang plano mo? Ikinuwento ni Mando ang kanyang problema, ang kanyang galit kay Gab, at ang kanyang pananais na agawin ang lupain ng Mayam. Gusto kong sirain ang reputasyon niya. Gusto kong pahirapan siya hanggat sumuko siya. At ibenta ang lupa. At ano ang makukuha ko rito? Tanong ni Marco. Ang lupain. Kapag sumuko si Gabe, ibebenta niya ito sa iyo sa mababang presyo. At ako, makakakuha ako ng bahagi mula sa iyo. Kailangan kong para makabangon, sagot ni Mando. Naisip sandali si Marco. Sige. May plano ako. Pero kailangan nating maging maingat. Ayaw kong masira ang pangalan ko sa industriya. Huwag kang maalala, Ginoong Lim, sabi ni Mando. Kami ang gagawa ng maruming trabaho. Ikaw ang magiging malinis. Nakasundo sila. Ang plano ni Mando ay simple. Sirain ang reputasyon ni Gabe sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mamaling impormasyon at pagdududa sa kanyang kakayahan. Gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon sa media at sa social circle para gawin ito. Pagkatapos ang meeting, umuwi si Mando na may ngiti sa kanyang labi. Sa wakas, may paasa na siyang makaganti kay Gabe. Kinagabihan, habang nakaupo sa kanyang opisina, tinawagan ni Mando si Benny. Benny, may balita ako, sabi ni Mando, ang kanyang boses ay puno ng tuhan. Nahanap ko na ang paraan para pabagsakin si Gabe. Pero kailangan nating maging malinis ang kamay. Awel. Hindi mapakali si Isabel sa kanyang opisina. Ang paatake sa construction site ni Gabe ay napakulo ng kanyang dugo. Sino ang may gawa nito? Alam niyang si Armando at Benito ay may kakayahang gumawa ng gulo, ngunit ang tindi ng paninira ay tila may mas malalim na pinanggagalingan. At si Marco Lim, ang lalaking iyon, may kakaiba sa kanyang nga mata, isang bagay na hindi lang tungkol sa negosyo. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa iyo, Marco Lim, bulong ni Belle sa sarili. Habang muling binubuksan ang kanyang laptop, muling sinimula ni Belle ang kanyang paghahanap. Hindi lang sa mga balita ngayon, kundi sa mga lumang archives. Kung may koneksyon si Marco sa nakaraan ni Elena Gonzalez, dapat may bakas ito. Nakumpisa siyang may cross-reference ng mapangalan at petsa. Ang pangalan ni Marco Lim ay lumabas sa ilang lumang legal documents, karamihan ay tungkol sa makasoeng pag-ari ng lupa sa probinsya. May isang partikular na kaso noong taong 1951 na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang malaking lupain sa Batangas, na malapit sa lugar ng Miam, ang pinagtatalunan. At doon, nakita niya muli ang pangalan ni Elena Gonzalez. Hindi lang bilang isang saksi, kundi bilang isang party of interest sa kaso. Ang kasong iyon ay nagtapos sa isang settlement. Ngunit ang mga detalye ay hindi malinaw sa mga online records. Bakit kakasama sa kaso na ito, Elena? Bulong ni Belle. At anong koneksyon mo kay Marco Lim? Sinubukan niyang hanapin ang detalyeng settlement, ngunit tila nakatago ang ito. Ang tanging paraan para malaman ang buong katotohanan ay ang makipag-ugnayan kay Attorney Miguel Ramirez. Siya ang abogado ng pamilya Hidalgo sa loob ng maraming taon. Siguradong alam niya ang lahat. Tinawagan ni Bella ang opisina ni Attorney Ramirez. Magandang umaga po, Attorney Ramirez. Si Isabel Reyes po ito. May mahalaga po akong gustong itanong tungkol sa kaso ng Hidalgo. Ah, Ginong Reyes. Sagot ng sekretarya, ang boses ay tila may pag-iingat. Naku, pasensya na po, pero abala po si Attorney Ramirez sa ngayon. Hindi po siya makakausap. Pero importante po ito, Git ni Belle. Tungkol po ito sa mana ni Don Ramon at sa lupain ng Miam.
Oh, pasensya na po talaga. Ginoong Reyes. Ulit ng sekretarya. Wala po si Attorney Ramirez sa opisina. Babalikan na lang po namin kayo. Alam ni Bel na iniwasan siya. Hindi ito ang unang beses na sinubukan niyang tawagan si Attorney Ramirez at alleging may dahilan para hindi ito makausap. May itinatago siya. Hindi sumuko si Bel. Kung hindi siya makakausap sa telepono, pupuntahan niya ito. Kinabukasan, maaga pa ay nasa labas na si Beleng bahay ni Attorney Ramirez. Nahintay siyang matagal. Hanggang sa lumabas ang matandang abogado. Mukhang nagmamadali. Attorney Ramirez. Tawag ni Belle. Nagulat si Attorney Ramirez. Ginong Regge. Anong ginagawa mo rito? Kailangan ko po kayong makausap. Sabi ni Belle. Daretsong nakatingin sa mga mata ng abogado. Tungkol po ito sa lupain ng Miam. Kay Elena Gonzalez at kay Marco Lim. Naging putla ang mukha ni Attorney Ramirez. Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Ginoong Reyes. At nagmamadali ako. Attorney, alam kong may alam kayo, giit ni Belle. Ang buhay ni Gabriel ay nasa panganib. At ang reputasyon ng pamilya Hidalgo ay nakasalalay dito. Hindi ba ninyo naisip ang huling hiling ni Don Ramon? Napatigil si Attorney Ramirez. Ang pangalan ni Don Ramon ay tila nakpabago nga niyang isip. Wala akong masasabi sa iyo, Ginoong Reyes, sabi ni Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay mas mahina. May mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Haute, lihim na mapapahama kay Gabriel? Tanong ni Belle. Hindi po iyon ang gusto ni Don Ramon, hindi po ba? Alam kong may alam kayo sa koneksyon ni Marco Lim kay Elena Gonzalez. At alam kong may kinalaman ito sa kanyang motibo. Tumingin si Attorney Ramirez sa paligid. Tila naghahanap ngang paraan para makatakas. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. May mga kasunduan akong kailangan sundin. Anong kasunduan, Attorney? Tanong ni Belle. Mas mahalaga ba ang kasunduan na iyan kaysa sa katotohanan at sa kapakanan ni Gabriel? Napabuntong hininga si Attorney Ramirez. Hindi mo naiintindihan. Ginong Reyes. May mga bagay na mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Tumaliko si Attorney Ramirez at naglakat palayo, sumakay sa kanyang kotse at mabilis na umalis. Naiwan si Belle na punong pagkabigo at pagdududa. Alam niyang malapit na siya sa katotohanan. Bumalik si Belle sa kanyang opisina, ang kanyang isip ay abala sa pagbuang ng mga piraso ng puzzle. Kung si Marco Lim ay may koneksyon kay Elena Gonzalez, at kung may hinanakit siya sa pamilya Hidalgo, kung gayon, naalala niya ang lumang artikulo ng pahayagan. Ang punit na bahagi. Kung nalaman niya ang buong nilalaman nito, baka mas malinaw ang lahat. Muling nahanap si Belle, at sa wakas, sa isang lumang online archive ng isang probinsyal na pahayagan, nakita niya ang isang kopya ng artikulo na halos kumpleto. Ang bahaging punit sa unang kopya ay naroon. Binasa niya ang artikulo. Ito ay tungkol sa pag-agawan ng lupa. At ang pagkakabanggit ni Elena Gonzalez bilang isang ina na naghahanap ng hustisya para sa kanyang anak. Ang anak na iyon ay isang sanggol na lalaki. At ang amang sanggol ay hindi si Don Ramon. Ang mas nakakagulat ay ang pagkakabanggit ng pangalan ng amo ng sanggol. Isang mayamang negosyante na may malakas na koneksyon sa politika na pinilit si Elena na itago ang katotohanan at pinabantaan siya. Ang pangalan ng negosyante ay Mr. Lim. Napatayo si Belle. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas. Mr. Lim. Marco Lim. Kung si Marco Lim ang anak ni Elena sa ibang lalaki, at kung ang ama niya ay isang maimpluwensyang tao na pinahirapan si Elena, kung gayon. Ang galit ni Marco ay hindi lang sa negosyo. Ito ay personal. Ito ay tungkol sa kanyang ina. Kailangan niyang ipaalam ito kay Geba. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kinagabihan, habang naghahanda si Belle para umuwi, nakarinig siya ngang mahinang tunog mula sa opisina ni Marco Lim na nasa kabilang floor ng building. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Naalangan si Belle, ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas nangingibabaw. Lumapit siya sa pinto, at narinig niya ang boses ni Marco Lim. Naka-loudspeaker ang telepono nito. Oh, nakuha ko na ang impormasyon. Sabi ni Marco. Ang batang iyon, si Gabriel, ay walang alam sa tunay na kwento. Akala niya, mana lang ito. Pero ang lupaing iyon, para kay inay iyon. Napakunot ang ni Belle. Inay? Hindi ako papaya na ang anak ng taong iyon ang magtagumpay sa lupang ito. Patuloy ni Marco,
Ang kanyang boses ay puno ang pait at galit. Dapat sa akin ang lahat. Ang lahat ng paghihirap ni inay, ang lahat ng pihati niya, babawiin ko sa pamilya Hidalgo. Sisiguraduhin kong babaksak si Gabriel. Hindi makatulo si Gabriel ng gabing iyon. Ang salita ni Marco Lim na narinig ni Belle ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dapat sa akin ang lahat. Bakit? Anong koneksyon niya sa kanyang ina? Kay Elena. Ang mapag-atake sa construction site, ang paninira ni Mando at Benny. Lahat ay tila konektado sa isang malalim na lihim. Kinabukasan, maaga pa ay natungo si Gaba sa sementeryo. Ang hangin ay malamig at tahimik. Tanging ang tunongang nga ibon ang bumabasa sa katahimikan. Huminto siya sa puntot ng kanyang ama, si Don Ramon Hidalgo. Papa! Bulong ni Gaba. Ang kanyang boses ay punong pihati at pakalito. Ano ba ang nangyayari? Ang daming lihim. Ang daming galit. Ang daming paksubok. Sana nandito ka para gabayan ako. Naalala siya para sa proyekto, para sa kanyang kinabukasan, at higit sa lahat, para sa katotohanan. Alam niyang may mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito. Habang nakatayo siya doon, nakita niya ang isang pamilya na figura na papalapit. Si Atty. Miguel Ramirez. Mukha itong balisa. Ang kanyang mata ay tila may malaking pasanin. Atty. Ramirez, tawag ni Gabe. Nagulat ang abogado, at bahagyang nangini. Ginoong Gabriel, sabi ni Atty. Ramirez. Ang kanyang boses ay mahina. Napadaan lang ako. Nabibigay pugay sa iyong ama. Alam kong iniwasan niyo si Belle, attorney. Diretsong sabi ni Gabe. At alam kong may alam kayo sa manangyayari. Tungkol sa lupain ng Miam. Tungkol sa akin. Tungkol sa aking ina, si Elena Gonzalez. Napabuntong hininga si Atty. Ramirez. Ang kanyang nga balikat ay tila bumigat. Ginoong Gabriel. May magabagay na. Nang masandaling iyon, dumating si Belle. Nakarating siya matapos malaman na pupuntahan ni Gabe ang sementeryo. Nakita niya ang dalawa, at agad niyang naramdaman ang tensyon. Atty. Ramirez, matata na sabi ni Belle. Alam kong nausap kami kahapon. Pero oras na para sabihin ninyo ang katotohanan. Tungkol ito sa buhay ni Gabriel at sa alaala ni Don Ramon. Nakatinginan sina Gabe at Belle. Ang kanilang pagkakaisa ay tila nabigaying lakas sa kanila. Umupo si Atty. Ramirez sa isang kalapit na bangko. Hindi ko ito gustong sabihin. Pero tama kayo. Oras na para malaman ninyo ang lahat. Nagsimulang magkuwento si Atty. Ramirez. Ang kanyang boses ay malungkot. Ikinuwento niya ang pagmamahalan nina Don Ramon at Elena. Isang pag-ibig na malinis at toto, ngunit tinutulan ng pamilya Hidalgo, lalo na ni Doña Consuelo, ang ina ni Mando at Benny. Ang Doña Consuelo ay mapanghusga, sabi ni Atty. Ramirez. Hindi niya matanggap na may anak si Don Ramon sa labas ng kasal, lalo na sa isang babaeng hindi mula sa kanilang antas. Pinilit nila si Don Ramon na iwan si Elena. At sa kahinaan ni Don Ramon noon, sumunod siya. Sinira niya ang puso ni Elena, at pinili niya ang yaman at posisyon kaysa sa paibig. Ramdam ni Gabe ang sakit sa puso ng kanyang ama. Hindi siya galit. Sa halip, naramdaman niya ang matinding awa. Ang lupain ng Miam, patuloy ni Atty. Ramirez, ang huling lugar kung saan sila nakasama. Ang pangalang Miam ay galing kay Don Ramon. Ang buong kahulugan nito ay may Isabel and me. Isang play on words, Ginoong Gabriel, dahil ang pangarap ni Don Ramon ay matayo ng isang simple at maligayang pamilya kasama si Elena, na para sa kanya ay ang Isabelle ang kanyang buhay ang kanyang tanging tunay na pag-ibig. Kaya ibinigay niya ito sa iyo. Ito ang kanyang pahingi ng tawad kay Elena, at sa iyo. Ito ang paasa niya na matatapos mo ang hindi niya natapos. Napakunot ang no ni Gabe. May Isabel and me. Tumingin siya kay Belle, na may pagtataka sa kanyang nga mata. Ngunit bago pa niya itanong, nakpatuloy si Atty. Ramirez. Alam ni Don Ramon na hindi madali ang buhay mo. Kaya ang pagbibigay ng lupain sa iyo ay hindi lang tungkol sa pre. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong pagkakataong patunayan ang iyong sarili, at ang pagkakataong itama ang nga mali sa nakaraan. Ito ang kanyang huling hiling, na matupad mo ang pangarap na hindi niya nagawa. Ang mata ni Gabe ay puno ng luha. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang di may paliwanag na koneksyon sa lupaing iyon, ang bigat ng mana. Ito ay isang pag-ibig na nagpatuloy kahit sa kabila ang kamatayan. At si Marco Lim, attorney? Tanong ni Belle.
ang kanyang boses ay nagmamadali. Ano ang koneksyon niya kay Elena Gonzalez? Naging putla ang mukha ni Atty. Ramirez. Bumuntong hininga siya. Ito ang pinakamabigat na lihim. Ang lihim na sinubukan kong itago sa mahabang panahon, ayon sa bilin ni Don Ramon. Tiningnan niya sina Gabe at Bell, at tila nakpasya siya. Pagkatapos iwanan ni Don Ramon si Elena, nakasakit siya sa puso. Pero sa kabilang ng lahat, nakpatuloy siya sa buhay. Nakaroon siya ng isang bagong paibig. Isang mayamang negosyante. At nakaroon din sila ang anak. Isang lalaki. Naging malamig ang hangin. Ang mga mata ni Gabe at Bell ay nalaki sa pagkabigla. Ang anak na iyon. Sabi ni Atty. Ramirez, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang anak na iyon ay si Marco Lim. Umalingaw-ngaw ang boses ng bangko sa speaker ng telepono ni Armando. Ginoong Hidalgo, hindi na po namin kayo mabibigyan ng extension. Kung hindi niyo po mababayaran ang inyong utang sa loob ng 2 araw, mapipilitan po kaming kumpiskahin ang inyong mga ari-arian. Nangingini ang mga kamay ni Mando. Anong 2 araw? Hindi po pwede yan. Malaki ang negosyo ko. Makakahanap ako ng pera. Pero alam niya na hindi. Ang Hidalgo Shipping Lines ay unti-unti nang lumulubog. Ang mga kontrata ay nawawala. Ang mga barko ay hindi na nakakabiyahe. Ang kanyang magagarang sasakyan, ang mga mamahaling relos, ang lahat ng simbolo ng kanyang kayamanan ay tila naglalaho na parang bula. Pumasok si Benito sa kanyang opisina, ang mukha ay mas putla pa sa papel. Kuya, wala na tayo. Ang retail chain, nalugi na ng tuluyan. Kinukuha na ng bangko ang matindahan natin. Ang mga supplier, hindi na tayo binibigyan ng credit. Wala na tayong puhunan. Napatayo si Mando, ang kanyang upuan ay tumilapon sa likod. Ano? Hindi. Hindi ito pupuwede. Pinahirapan natin ang lahat ng ito. Pero wala na. Kuya, ubos na, pati ang personal nating account, nasa critical na estado na. Sigaw ni Benny, ang kanyang boses ay punong kawalan ng paasa. Nagsimulang madilim ang paningin ni Mando. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagkabigo, ang lahat ng sakit ay tila na sama-sama at may isang taong sinisisi ang kanyang isipan. Siya, sigaw ni Mando, at itinuro ang isang litrato ni Gabi sa isang magazine na nasa mesa. Si Gabriel. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Kung sana ibinigay na lang sa atin ni Papa ang lupaing iyon, hindi sana tayo makakaganito. Pero kuya, hindi naman niya kasalanan, simula ni Benny, ngunit hindi siya pinansin ni Mando. Kasalanan niya. Siya ang sumisira sa atin. Inggit lang siya sa atin kaya ginagawa niya ito. Umikot si Mando sa kanyang opisina. Sinisipa ang mga muebles. Itinapon ang mga gamit. Ang galit sa kanyang puso ay tila isang apoy na lumalamon sa kanya. Naalala niya ang usapan nila ni Marco Lim. Kung ibibigay lang ni Gaba ang lupain, makakaroon sila ng pera. Ngayon, ang batang iyon ay patuloy pa rin sa kanyang proyekto, habang sila ay nalulunod na sa basura. Tinawagan niya si Marco Lim. Ginong Lim, kailangan nating mag-usap. May problema ako. Kailangan ko pera. Ngunit ang boses ni Marco Lim sa kabilang linya ay malamig at walang pakialam. Pasensya na, Ginoong Hidalgo. Ang kasunduan natin ay tapos na. Nagawa mo na ang parte mo. Ngayon, ako na ang bahala kay Ginoong Gabriel. Anong tapos na? Paano naman ako? Sigaw ni Mando. Hindi ko na problema yan, Ginoong Hidalgo, sabi ni Marco. Hindi ka na kapaki-pakinabang pagkatapos mong guluhin ang proyekto niya. Ngayon, may sarili akong paraan para makuha ang lupain. Mag-ingat ka. Baka pati ikaw, maligo sa apoy ng aking paghihiganti. Pinutol ni Marco ang tawa. Napasigaw si Mando sa galit. Si Marco Lim, ang taong akala niya ay kakampi, ay iniwan lang din siya sa ere. Ang kanyang buhay ay tila gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, ang lahat ay wala na. At ang lahat ay dahil sa isang tao, si Gabriel. Hindi ko papayagan na matagumpay ka, Gabi. Bulong ni Mando, ang kanyang mata ay nanlilisik. Kung hindi ako makakaroon ng kahit ano, sisiguraduhin kong pati ikaw, wala rin. Ay, sa kanyang isip, nagsimulang makplano si Mando ang isang huling, desperadong paghihiganti. Isang plano na sisira sa lahat. Gabi na. Malakas ang ulan,
at mayroong matinding kulog at kidlat, ang perpektong gabi para sa kanyang plano. Hawak niya ang isang can ng gasolina. Ang amoy nito ay nakakapagod, ngunit nabibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Tiningnan niya ang bote. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperation. Nasa labas siya ng construction site ng Miam. Ang temporary structures na sinimulan ni Gabe ay naroon pa rin. Nakatayo sa ilalim ulan, tila nanunuya sa kanya. Nagsimulang umulan ng malakas. Ang bawat pata ay tila luhang langit para sa kanyang kinabukasan. Ngunit hindi siya susuko. Kung hindi niya makukuha ang lupaing iyon, sisiguraduhin niyang walang sinuman ang makikinabang dito. Kung saan nagsimula ang lahat, doon din matatapos ang lahat. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos malunot sa tunog ng ulan. Nangingini ang kamay ni Gabriel habang hawa ang telepono. Ang boses ng foreman ay puno ng takot. Sige, may sunog po sa site. May mataong nakita naming nabuhos ng gasolina. Mabilis pong lumalaki ang apoy. Kumalabo ang puso ni Gabe. Sunog? Sa Miam. Sino ang gagawa nito? Agad na pumasok sa kanyang isip si Mando at Benny. At si Marco Lim. Ang bawat banta, ang bawat paninira, ay tila nagtatapos sa ganitong trahedya. Pupunta ako diyan ngayon. Sigaw ni Gabe sa telepono, at agad na tumakbo palabas ng kanyang opisina. Ang ulan ay malakas, at ang hangin ay humahampas. Ngunit hindi ito alintana ni Gabe. Ang tanging nasa isip niya ay ang lupain ng Miam, ang pangarap ng kanyang ama at ina, na ngayon ay nanganganib na maging abo. Nang makarating siya sa site, bumungat sa kanya ang isang nakakapanindig balahibong tanawin. Ang temporary structures na kanilang itinayo ay nilalamon na ang apoy. Ang uso ay maitim at makapal. At ang tuno ng pagliyap ay tila isang halimaw na umungol. Nakita niya ang mamanggagawa na nagtatakbuhan. Ang kanilang mukha ay puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang nakatayo. Hawa ang isang can ng gasolina. At nagpapalabas ng apoy. Si Armando. Napakunot ang nuni Gabe. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang sariling kapatid. Ang galit ay biglang bumalot sa kanya. Ngunit kasama nito ay ang matinding kalungkutan. Paano nagawa ni Mando ito? Mando! Sigaw ni Gabe. Ang kanyang boses ay halos malunot sa tunog ng apoy. Lumingon si Mando, ang kanyang nga mata ay nanlilisik, punong galit at desperasyon. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng uso at ang kanyang buho ay basa sa ulan. Gabriel! Sigaw ni Mando, ang kanyang boses ay tila bali. Hindi ka magtatagumpay. Kung hindi ako makakaroon ng kahit ano, sisiguraduhin kong pati ikaw, wala rin. Apole. Sinubukan ni Gabe na lumapit, ngunit ang init ng apoy ay humaharang. Mando, ano ba ang ginagawa mo? Tigilan mo yan. Hindi. Hindi ko titigilan hanggat hindi ko nasisira ang lahat ng ito. Sigaw ni Mando. At muling nabuhos ng gasolina sa isang bahagi ng istruktura. Bigla. Isang figura ang lumabas mula sa likuran ni Mando. Si Benito. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pakabigla. Kuya Mando, tigilan mo na yan. Masusunog ka. Sigaw ni Benny, at sinubukan niyang hilahin si Mando palayo. Ngunit napupumiglas si Mando. Bitawan mo ako, Benny. Hayaan mo akong tapusin ang ginawa ng batang iyan. Kuya, maawa ka. Hindi ito ang solusyon. Pakiusap ni Benny. Habang patuloy na hinahata si Mando, napakunot ang nunigap. Si Benny, na laging sunod-sunuran kay Mando, ay ngayon ay sumasalungat sa kanya. May pag-asa pa. Mando, makinig ka sa akin. Sigaw ni Gabe. Pinipilit na maging kalmado sa kabila ni krisis. Hindi ito ang gusto ni Papa. Hindi ito ang gusto ni Mama Elena. Ang lupaing ito ay simbolo ng pag-ibig, hindi ang negalit. Napatigil si Mando. Ang pangalan ni Elena ay tila napabago ng kanyang isip. Ang kanyang mata ay bahagyang lumambot, tila may alaala na bumalik. Pag-ibig? Bulong ni Mando, ang kanyang boses ay nag-alangan. Anong alam mo sa pag-ibig, Gabriel? Wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan namin. Alam ko ang lahat, Mando. Sabi ni Gabe. Ang kanyang boses ay punong pihati. Alam ko ang kwento ni na Papa at Mama Elena. Ang lupaing ito ay alaala ng kanilang pag-ibig, na sinira ng galit at inggit. Huwag mong hayaan na masira ito ulit dahil sa galit mo. Ang salita ni Gabe ay tila tumagos sa puso ni Mando. Ang kanyang kamay na may hawak na kanang gasolina ay bahagyang nangini.
Kuya, tama na. Pakiusap ni Benny. Ang kanyang mata ay puno na luha. Nasisira na ang lahat. Hindi ito ang gusto ni Papa. Ven. Ang pag-alinlangan ay nabasa sa mukha ni Mando. Ang apoy ay patuloy na lumalaki sa paligid nila. Sa isang iglap, habang nagpupumigla si Mando sa pagitan ng galit at pag-alinlangan, nawalan siyang galanse. Ang can ng gasolina ay nahulog mula sa kanyang kamay, at ang laman nito ay kumala sa lupa. Ang apoy ay mabilis na kumala sa gasolina, at biglang lumaki ang apoy, nilamon ang isang malaking bahagi ng construction site. Ang init ay matindi, at ang usok ay nakakasakal. Napatumba si Mando sa lupa, ang kanyang nga mata ay nanlaki sa takot. Ang apoy ay papalapit na sa kanya. Hindi na atubili si Gaba. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng lahat ng ginawa ni Mando sa kanya, hindi niya ito kayang iwan. Mando! Siga ni Gabe, at agad siyang tumakbo papasok sa nagliliyap na apoy, patungo sa kanyang kapatid na ngayon ay nakulong na sa gitnang impyerno. Nanginginig ang kamay ni Isabel habang minamaneho ang kanyang sasakyan patungo sa lupain ni Miam. Narinig niya ang balita sa radyo tungkol sa suno, at agad na tumawa si Gaba. Hindi niya inakala na ganito kalala ang sitwasyon. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas, punong takot para kay Gaba. Nang makarating siya sa site, bumungat sa kanya ang mabumbero, mapulis, at ang makapal na usok na bumabalot sa buong lugar. Ang apoy ay kontrolado na, ngunit ang pinsala ay malaki. Ang temporary structures ay naging abo, at ang lupa ay naging itim. Hinahanap ngang kanyang mata si Gabe sa gitna ng kaguluhan. At doon, nakita niya ito. Si Gabe. Basang-basa sa ulan at pawis, may mga bahid ng uling sa kanyang mukha, ngunit nakatayo ng matata. Hawak niya si Armando, na ngayon ay nakahandusay sa lupa, mukhang nasunog at nalason sa usok. Agad na tumakbo si Belle patungo sa kanila. Gaba, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Bella, sabi ni Gaba, ang kanyang boses ay pagod ngunit matata. Si Mando, kailangan niya ng tulong. Ando. Lumapit ang mga paramedic at inasikaso si Mando. Habang inilalabas si Mando mula sa site, nakita ni Bella ang mga pulis na lumapit. Ginong Armando Hidalgo, Ginong Benito Hidalgo, arestado po kayo sa kasong arson at malicious mischief, sabi na isang pulis, habang kinakapitan si Mando at Benny. Napakunot ang ni Belle. Si Benny ay naroon din. Mukha itong gulat at takot, at hindi makapaniwala sa nangyayari. Si Mando naman, na ngayon ay nakaratay sa stretcher, ay tumingin kay Gaba, ang kanyang nga mata ay puno ng paghahanap ng tawad at pagkabigo. Gaba, pasensya na. Bulong ni Mando, bago siya isakay sa ambulansya. Tumingin si Belle kay Gabe. Ang kanyang puso ay puno ng pahanga. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Mando, iniligtas pa rin siya ni Gabe. Ito ang tunay na kabaitan. Ito ang tunay na pagmamahal. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwa sina Gabe at Belle, isang itim na sasakyan ang muling huminto sa labas ng site. Bumaba si Marco Lim. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik habang tinitingnan ang nasuno na lupain. Ginong Hidalgo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay punong galit. Ano ang ginawa mo sa lupain ito? Nagulat sina Gabe at Belle sa pagdating ni Marco. Hindi ako ang gumawa nito. Ginong Lim. Sabi ni Gabe. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang aking kapatid. Wala akong pakialam sa iyong kapatid. Sigaw ni Marco. Ang lupaing ito ay dapat sa akin. Ang lahat ng ito ay dapat sa akin. Ang lahat ng paghihirap ng aking ina. Ang lahat ng pihati niya. Babawin ko sa inyo. Napakunot ang ni Gabe. Marco, makinig ka. Alam ko na ang lahat. Alam kong anak ka rin ni Elena Gonzalez. At alam kong may hinanakit ka sa pamilya Hidalgo. Pero hindi mo naintindihan ang buong kwento. Ngumisi si Marco. Isang ngisi na punong pait. Anong kwento? Ang kwento na iniwan ng iyong ama ang aking ina. Ang kwento na pinahirapan niya ang aking ina. Hindi ko kailangan ng kwento mo. Hindi iyan ang buong katotohanan, Marco, sabi ni Belle, na lumapit. Ang iyong ina ay minahal ni Don Ramon. At ang lupaing ito ay simbolo ng kanilang pag-ibig. Ito ang huling hiling ni Don Ramon para kay Gabriel, upang itama ang mga pagkakamalingang nakaraan. Magkakasinungalingan. Sigaw ni Marco. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang pamilya Hidalgo ay walang ginawag kundi saktan ang aking ina. At ngayon, gusto niyo pa akong lokohin. Ang nga mata ni Marco ay punong galit.
Ang kanyang nga kamay ay nangingini, ang kanyang pagkamuhi ay tila lumalamon sa kanya. Marco, pakinggan mo kami, pakiusap ni Gabe. Ang lupaing ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pagilomngang nga suga ng nakaraan. Ngunit hindi nakinig si Marco. Ang kanyang galit ay tila bumulak sa kanya. Hindi ako papaya na magtagumpay ka. Gabriel. Sigaw ni Marco. Hindi ko hahayaan na ang anak ng taong iyon ang magtagumpay sa lupang ito. Dapat sa akin ang lahat. Bigla. Mabilis na kumilos si Marco. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw nga bumbero. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik, puno ng matinding pagkamuhi. Para kainay, sigaw ni Marco, at agad siyang sumugot patungo kay Gabe. Ang kutsilyo ay nakatutok sa dibdib ni Gabe. Ang bilis ng pangyayari ay tila bumagal sa paningin ni Gabriel. Ang kutsilyo ni Marco Lim ay kumikinang sa ilalim ng ilaw nga bumbero, diretso sa kanyang dibdib. Ang siga ni Bella ay tila isang malayo at malabong tuno. Sa isang iglap, umiwas si Gabe. Hindi niya sinubukang lumaban. Sa halip, lumayo siya, at ang kutsilyo ni Marco ay tumama sa hangin. Marco, tigilan mo yan, sigaw ni Gabe. Ang kanyang boses ay matatak. Hindi ito ang solusyon. Hindi ito ang gusto ng iyong ina. Ngunit si Marco ay tila nabubulagan ng galit. Muli siyang sumugot. Ang kanyang mamata ay nanlilisik. Kasinungalingan. Sigaw ni Marco. Ang lahat ng sinasabi ninyo ay kasinungalingan. Sinaktan ninyo ang aking ina. Pinahirapan ninyo siya. At ngayon, gusto niyo pa akong lokohin. Lumapit si Belle, hawa ang isang folder. Marco, makinig ka sa amin. Hindi ito ang buong katotohanan. May mga ebidensya kami. Ebidensya. Sigaw ni Marco. At muli siyang sumugot. Ngunit ngayon ay kay Belle naman ang kanyang target. Mabilis na hinarang ni Gabe si Belle. Huwag mong saktan si Belle. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Gabe na kausapin si Marco. Marco, ang iyong ina. Minahal siya ni Papa. At ang lupaing ito ang alaala ng kanilang pag-ibig. Ito ang paghingi ng tawad ni Papa sa kanya. Hindi. Hindi totoo yan. Sigaw ni Marco, ngunit may bahid ng paalinlangan sa kanyang boses. Basahin mo ito, Marco, sabi ni Belle, at inihagis ang isang kopya ng lumang sulat ni Don Ramon sa lupa. Basahin mo ang nasalitangan iyong ina. Basahin mo ang nasalitangan pag-ibig na sinirangang galit at inggit. Naalangan si Marco. Tiningnan niya ang sulat sa lupa, pagkatapos ay tumingin kina Gabe at Bella. Ang kanyang nga mata ay puno ngang pakalito. Ang iyong ama, si Don Ramon, ay hindi kailanman nakalimutan ang iyong ina, patuloy ni Gabe. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang lupain na miyam ay ang kanyang huling paasa na matutulungan niya kaming lahat na magilom. Na sinungaling sila sa iyo, Marco, sabi ni Belle. Ang pamilya Hidalgo, lalo na ang ina nina Mando at Benny, ang napahirap sa iyong ina. Hindi si Don Ramon. Siya ay biktima rin ng sitwasyon. Nag-isip si Marco. Ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang nga mata ay nagpakita ng sakit at pakalito. Hindi ko alam. Bulong ni Marco. Ang lahat ng akala ko. Kasinungalingan pala. Ang galit ay bumulak sa iyo, Marco, sabi ni Gabe. Tulad ng pabula nito sa aking magkapatid. Pero hindi pa huli ang lahat. Maari pa tayong magilom. Maari pa tayong magsimula ulit. Kinuha ni Gabe ang lumang sulat ni Don Ramon mula sa lupa. Dahan-dahan niyang binasa ang isang bahagi nito. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang lupain ng miyam ang huling alaala namin, ang huling lugar kung saan kami nakasama. Alam kong nagdusa ka, anak. Alam kong napabayaan kita. Kaya ibinibigay ko sa iyo ang lupaing ito. Hindi lang ito ari-arian. Ito ay isang pahingi ng tawad. Isang pag-asa na sana, sa lupaing ito, matakpuan mo ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pagmamahal, at ang kapayapaan na hindi ko nahanap. Ay! Natapos si Gabe sa pagbasa. Ang silid ay nabalot ng katahimikan. Si Marco ay nakatayo pa rin. Ang kanyang nga mata ay nakatingin sa lupa. Ang iyong ina. Hindi niya kailanman kinamuhian si Don Ramon, sabi ni Belle. Naintindihan niya ang sitwasyon. Ang tanging gusto niya ay ang kapayapaan para sa kanyang nga anak. Dahan-dahang lumuhod si Marco. Ang kutsilyo ay nahulo mula sa kanyang kamay,
at tumunog sa lupa. Ang kanyang nga balikat ay nangingini. Bakit hindi ko alam? Bakit ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ito? Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang ngaluha ay nagsimulang dumaloy, kasama ang uso at ulan. Ang pagluhod ni Marco Lim sa gitna ng nasunog na lupain, ang kanyang maluha na dumadaloy kasama ang ulan, ay isang tanawin na hindi kailanman makakalimutan ni Gabriel. Ang galit ay naglaho, at ang natira ay ang sakit ng isang anak na nilinlang ng nakaraan. Lumapit si Gabe kay Marco, at dahan-dahan siyang inalalayan. Marco, hindi pa huli ang lahat. Maari pa tayong magsimula ulit. Ang nga sumunod na araw ay punong pagilom. Si Marco Lim ay na-volunteer na tumulong sa paglilinis ng site. Ang kanyang nga kamay ay abala sa pagtatanggal ng nga nasunog na labi. Sa bawat oras na makasama sila, mas lalong naintindihan ni Marco ang kwento nina Don Ramon at Elena. Ikinuwento ni Gaba ang maalaala niya sa kanyang ama, ang pagmamahal nito sa signing, at ang pagnanais nitong makaroon ng isang simple at masayang buhay. Hindi ko alam na ganon pala si Don Ramon, bulong ni Marco isang hapon, habang nagpapahinga sila. Ang laging sinasabi sa akin ay isa siyang walang puso na iniwan ang aking ina. Pero, iba ang nakikita ko sa mga mata mo, Gabe. Nagsisi si Papa sa kanyang nga pagkakamali, Marco, sabi ni Gabe. At ang lupaing ito. Ito ang kanyang pahingi ng tawad. Ito ang paasa niya na magilom ang lahat. Nakinig si Marco, at sa wakas, nakita ni Gabe ang kapayapaan sa mga mata ng kanyang kapatid sa ina. Ang galit na matagal nang bumalo sa kanya ay, unti-unting nawawala, napapalitan ng pag-unawa at pagtanggap. Hindi lang si Marco ang kailangan niyang harapin. Kinabukasan, binisita ni Gabe sina Armando at Benito sa kulungan. Ang kanilang mamukha ay puno ng kahihiyan at pagsisisi. Ang kanilang mga mata ay wala na ang dating pagmamataas at pagama. Gabe, pasensya na, bulong ni Mando, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Nabulag akong galit at inggit, nabulag akong ang pagiging sakim. Wala na akong natira. Patawarin mo kami, Gabe, dakdak ni Benny, ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Naging masama kaming kapatid sa iyo. Naramdaman ni Gabe ang kirot sa kanyang puso. Sa kabilang lahat ng ginawa nila, sila pa rin ang kanyang makapatid. Ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Pinapatawad ko kayo, sabi ni Gabe. Ang kanyang boses ay matata at puno ng pagmamahal. Pero kailangan ninyong harapin ang mga responsibilidad ninyo. Kailangan ninyong pabayaran ang mga pagkakamali ninyo. Alam namin, Gabe, sabi ni Mando. Haharapin namin ang lahat. Pero, may paasa pa ba kami? Ngumiti si Gabe. Laging may pag-asa, kuya. Kung handa kayong magbago, nandito lang ako para tulungan kayo. Ang lupaing ito. Ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa ating lahat. Ito ang pag-asa ng ating pamilya. Ilang buwan ang lumipas. Ang lupain ng Miam ay unti-unting nagbabago. Ang nga nasunog na bahagi ay inayos, at ang nga bagong istruktura ay unti-unting bumangon. Si Marco Lim ay naging malaking tulong sa proyekto, gamit ang kanyang kaalaman sa construction at business. Ang kanyang makoneksyon ay nakatulong din sa pagkuha ng permit at supplier. Ang nga balita tungkol sa proyekto ay kumalat sa buong siyudad. Hindi na ito tungkol sa kontrobersya, kundi sa paasa at pagbangon. Ang kwento ni Don Ramon at Elena, at ang pagpapatawad ni Gabe sa kanyang nga kapatid, ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Si Belle ay laging nasa tabi ni Gabe, sumusuporta sa bawat hakbang. Ang kanilang relasyon ay lumalim. Ang dating pagkakaibigan ay naging isang bagay na mas malalim, mas makabuluhan. Ang bawat sulyap, ang bawat pahawak ng kamay, ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang sabihin. Isang hapon, habang tinitingnan nila ang lumalaking istruktura ng commercial center, hinawakan ni Gabe ang kamay ni Belle. Salamat, Belle. Kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Ngumiti si Belle. Para sa iyo, Gabe. Alam kong kaya mo yan. At masaya ako na naging bahagi ako ng paglalakbay na ito. Ang commercial center ay unti-unting nabuo. Ang disenyo nito ay moderno, ngunit may mga elemento na nakpapaalala sa kasaysayan ng lupain. Mayroong isang parke sa gitna, na may isang maliit na fountain na sumisimbolo sa paasa at pagilom. Ang pangalan and commercial center ay napagdesisyonan ni Gabe na maging Elena Gabe Commercial Center. Isang pagpupugay sa kanyang ina at isang pagkilala sa kanyang sariling paglalakbay. Dumating ang araw ng pagbubukas. Ang araw ay maliwanag,
at ang hangin ay sariwa. Maraming tao ang dumalo, mula sa mga negosyante hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Ang lahat ay excited na makita ang bagong commercial center. Nakatayo si Gabi sa bawat, ang kanyang puso ay puno ngaba at kagalakan. Sa tabi niya si Belle, na may ngiti sa kanyang labi. Sa likod ng entablado, nakita niya si Marco Lim, na nakangiti rin. At sa isang sulok, nakita niya sina Armando at Benito. Nakalaya na sila mula sa kulungan, at ngayon ay nagsisimula na ulit sa kanilang buhay. Ang kanilang mga mukha ay payat, ngunit may kapayapaan sa kanilang mga mata. Nakatinginan sila ni Gabe, at ngumiti. Isang ngiting ang pagtanggap at pagpapatawad. Kinuha ni Gabe ang mikropono. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matata. Magandang araw po sa inyong lahat. Simula ni Gabe. Ngayon, binubuksan natin ang Elena Gabe Commercial Center. Hindi lang ito isang commercial center. Ito ay isang simbolong ng paasa, isang simbolong pagpapatawad, at isang simbolong pag-ibig. Nakpatuloy si Gabe sa kanyang talumpati. Ikinuwento ang kwento ng lupain ng Miam. Ang kwento nina Don Ramon at Elena, at ang kanyang sariling paglalakbay. Ang mga tao ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mata ay puno emosyon. Nang matapos si Gabe sa kanyang talumpati, tumingin siya kay Belle. Ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Nakatayo si Gabriel sa entablado. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang muha. At ang hangin ay nagdadala ng sariwang simoy mula sa mga bagong tanim na puno sa paligid ng commercial center. Ang ingay ng gataw ay tila musika sa kanyang tenga. Ang Elena Gabe Commercial Center ay hindi lang isang gusali, patuloy ni Gabe. Ang kanyang boses ay matatak at puno ng damdamin. Ito ay isang testamento sa pag-ibig. Sa pag-ibig ni na Don Ramon at Elena na nagpatuloy sa kabilaan lahat ng pagsubok. At sa pag-ibig na napapatawad, naghihilom, at nabibigay ng bagong simula. Tumingin siya kay Belle, na nakatayo sa tabi niya, ang kanyang mata ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang ngiti ay nagbibigay ng lakas kay Gabe. Sa paglalakbay na ito, marami akong natutunan. Sabi ni Gabe, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Belle. Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o ari-arian. Ito ay nasusukat sa kabaitan ng puso, sa karunungan at sa kakayahang magpatawad. At higit sa lahat, patuloy ni Gabe, at huminga siya ng malalim, ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa mapangarap na natutupad, kundi sa mataong kasama mo sa patupad na mapangarap na iyon. Dahan-dahang inabot ni Gabe ang kamay ni Belle. Nagulat si Belle, at ang kanyang mapisngi ay namula. Isabel Reyes, sabi ni Gabe, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sinseridad. Ikaw ang naging ilaw ko sa dilim. Ikaw ang naging lakas ko sa bawat pagsubok. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, ng pagsuporta, at ng pagtitiwala. Ikaw ang Isabela sa buhay ko, sabi ni Gabe, at ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay puno ng paasa at pagmamahal. Ikaw ang katuparan ng pangarap na hindi natupad ni na Papa at Mama Elena. Ikaw ang kapayapaan na hinahanap ko. Mahal kita, Belle. Niyakap ni Gabe si Belle, at ang mga tao ay napalakpakan. Ang kanilang palakpakan ay hindi lang para sa commercial center, kundi para sa pag-ibig na natapwan sa gitna ng mapasubok. Niyakap ni Belle si Gabe ng mahigpit, ang kanyang mata ay puno ng luha ang kaligayahan. Sa wakas, pagkatapos ang mahabang panahon ang pagtatago ang kanyang nararamdaman, ang kanyang pag-ibig ay tinugon. Mula sa malayo, nakita ni Gabe si Armando at Benito. Nakatayo sila sa gilid. Ang kanilang mamukha ay may ngiti. Hindi na ito ngiti ng panunuya, kundi ngiti ng pagtanggap at pag-asa. Sa kanilang tabi, nakatayo si Marco Lim, na ngayon ay may kapayapaan na sa kanyang mga mata. Nakatinginan sila ni Gabe, at tumango si Marco. Ang masugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. Ang Elena Gabe Commercial Center ay naging simbolong bagong simula. Ang matindahan ay puno nga tao. Ang restaurant ay abala. At ang parke ay puno nga pamilya na nagtatamasang ang kapayapaan. Sa huling bahagi ng araw, habang papalubo ang araw, naglakad sina Gabe at Belle sa parke ng commercial center. Hawak nila ang kamay ng isa-isa. Ang kanilang nga puso ay puno ng kaligayahan. Salamat sa iyo, mahal, bulong ni Gabe,
at hinalikan niya ang no ni Belle. Ikaw ang Isabella sa buhay ko. Ngumiti si Belle. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng papalubo na araw. Salamat din sa iyo, Gep. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng perpektong tao, kundi sa pagtingin sa perpekto sa taong mahal mo. At doon, sa gitna ng kanilang munting paraiso, sa lupaing minahal ng kanilang nga magulang, nahalikan sina Gab at Belle. Ang kanilang halik ay punong niya pag-ibig, pag-asa, at isang pangako niya walang hanggang kaligayahan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pag-ibig, pagpapatawad, at ang kakayahang magilom ng mga sugat ng nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento nina Gabriel at Isabel. Maraming salamat po sa inyong lahat, aming minamahal na mga tagapakinig, sa paglalakbay na ito kasama namin. Isang karangalan po para sa pusong Pinoy Talas na ibahagi ang kwentong ito, na buong puso naming isinulat para sa inyo. Ang bawat kabanata, ang bawat salita, at ang bawat emosyon ay hinabi namin ng may pagmamahal at paasa. Tulad ng mga tauhan sa kwento, naranasan din namin ang mga pagsubok at tagumpay sa bawat pahina. Ang paglihang ng mundong ito ay naging isang paglalakbay ng pagtuklas hindi lamang para kina Gabriel, Isabel, Mando, Benny, at Marco, kundi maging sa amin bilang manunulat. Sa ang lihim ng Miam, nais naming ipaalala sa inyo na sa bawat pamilya, may manakatagong kwento, at mga sugat na kailangan hilumin. Nais naming ipakita na sa kabila ng inggit, galit, at pagkabigo, ang pagmamahal ay laging nananay. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas ng puso, at ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala, basta mayroon tayong pananampalataya sa kabutihan ng isa-isa. Nawai ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, ng pag-unawa, at ng iti. Naway ito ay nagpaalala sa inyo na ang tunay na yaman ay nasa maugnayan ng pag-ibig at pagmamahalan, at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Lubos po kaming umaasa na nantig ng kwentong ito ang inyong mga puso. Malugot po naming inaasahan ang inyong mga salubin at reaksyon. Mangyaring huwa po kayong maatubiling ibahagi ang inyong nga iniisip. Muli mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Hanggang sa muli neting paglalakbay. Lubos na gumagalang. Pusong Pinoy Tales.